kami po ay nagpapasalamat muli sa SMNI sa pagtutok ninyo sa isang successful na parada namin sa New York, no? Na kung saan ay naglahad tayo ng mensahe ng kapayapaan. Sir, para po sa kabatiran po ng ating mga manonood, paano po nakapunta ang hakbang ng Maisog Movement dyan po sa US? Alam mo, inspired kami sa pambansang kilusan sa Pilipinas, no? Nakita natin itong organikong movement na ito na kung saan ay bigla na lang uusbong at yayabong. Ito talaga yung sinasabi nating natural people power, kumbaga, no? At dahil doon sa panawagan sa hakbang na Maisog Pilipinas na kinakailangan nating ipahayag ang ating mga adhikain, lalong-lalo na sa pagrespeto sa ating saligang batas, sa batayang karapatan natin na malayang magpahayag at magtipon ng mapayapa, ay nandun din yung issue na niyakap dito sa Filipino-American community, itong napipintong gera o inuudyok na digmaan, no? Na hindi naman dapat. So itong mga prinsipyong ito, yung charter change, South China Sea, ay ang SDS New York ay nag-meeting yan at pinorma at hinubog ang hakbang na Maisog USA. At ang nangyayari ngayon ay marami na ngayon panawagan dahil hindi lamang dito sa simula na kami yung pinakamalaking pumarada na contingent dito sa Philippine Independence Day Parade sa New York, na mismong yung Filipino elected assemblyman or ito yung katumbas na senador, no, sa New York ay pumunta sa aming hanay at nakipagkamay. Kasama natin dito, alam niyo naman, si Atty. Vic Rodriguez na nanggaling pa sa Pilipinas para makiisa sa atin, no? Pero ang mahalaga ay yung pinakita natin na tayo ay mapayapa at kumilos ng maayos, sinunod ang alituntunin, bagamat maraming mga intimidasyon at indikasyon na gusto nilang biyakin itong hanay natin, in the sense na may mga threats pa na nilagay nila sa press release na kapag ang hakbang Maisog ay itutuloy at hindi naman sila nakalista, ni-report daw tayo sa New York Police District upang tanggalin sa hanay, pati na mismo si Atty. Vic Rodriguez. Of course, tayo naman, alam naman natin ang saligang batas ng Pilipinas at saligang batas ng Estados Unidos na ito ay mga basic rights na fundamental na dapat proteksyonan. Kaya tumawag din naman kami sa NYPD na kapag mayroong manggugulo sa aming hanay, ito po ang aming layunin, ay i-report po namin sa inyo. Katunayan, may mga NYPD na lumapit sa atin at nakahanda kami doon na ipakita sa Filipino-American community at saka mga Amerikano na tayo ay kayang sumulong, tayo ay kayang magparada ng mapayapa sang-ayon sa alituntunin at sang-ayon sa saligang batas ng Amerika. Attorney, ano po ang na-establish po natin sa mga aktibidad na ginawa po ng hakbang ng Maisog USA? Unang-una siguro na tanggap ng American community ay yung pagsulong natin ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, dialogo at kooperasyon, no? Alam mo, pinaliwanag natin sa mini program natin bago tayo nagparada na itigil yung pag-uudyok sa digmaan, no? Ang kailangan nating tignan ay ano yung pangmatagalang lunas para sa kapayapaan. Kasi ito yung pambansang interest natin eh. Ipinaliwanag din natin yung konteksto ng charter change saka South China Sea issue, no? Na ang indikasyon mismong si Secretary of Defense ng Estados Unidos, Admiral MJ, ay nagsabi na walang napipintong panganib, walang invasion, walang indikasyon na ang sinasabi nilang problema sa South China Sea ay hindi mariresolba para sa kapayapaan. So, ang tanong ng sambayanan ay kung kapayapaan ang tinutugis natin, kung kapayapaan ang gusto natin para sa ating bayan, bakit tayo naghahanda para sa digmaan? Hindi ba dapat tignan natin ngayon ang ating pambansang interes na kung saan itong mga diplomatikong pamamaraan na hindi pa na-exhaust, no? Ay yun ang tignan at pagkukulan ng pansin. Kasi nawawala po tayo talaga sa focus
sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Mismo kahapon at nadinig natin ang hinaing ng mga OFWs na may mga kamag-anakan sa Pilipinas na halos pare-pareho ang kanilang reklamo, MJ and Admar. Mataas ang rate ng kuryente, malaki yung problema sa tubig, mahal ang bilihin ng mga pagkain, at of course yung usapin ng trabaho. Hindi naman po pwede na papasok tayo sa 21st century, 22nd century na ang ating sambayanan, ang pambansang ekonomiya ay nakaasa sa remittance ng OFWs. Kasi kahit papano, dapat tignan at tugunan ng ating bansa na paano nila palalakasin ang pambansang ekonomiya. Ang ginagawa nila ngayon na tinutulak tayo sa bingit ng digmaan, yan po ay pangpapahina ng pambansang ekonomiya. Yan po ay nagcreate ng tensyon na kung saan ay kinakailangan balik tanaw tayo sa ating kasaysayan, MJ at Admar. Lalong-lalo na nung Second World War, lalo na yung mga gera. Kaya nga itong makabuluhang parada namin sa New York ay habang niyayakap natin ang mayamang hibla ng kultura natin at pamana, ay binibitbit natin ang mensahe ng ating mga ninuno na tayo po ay merong tinatawag na dangal at ang king tapang, pero hindi po natin dapat isuong ang sabayanang Pilipino sa isang katapangan o nasyonalismo na walang batayan. Katulad po na nangyayari ngayon sa issue ng South China Sea. Kasi practical, hindi naman natin mariresolba kung sino ang may-ari niyan. Kahit na sa susunod na 7 o 8 dekada sa buhay natin, sa ating henerasyon at sa susunod na henerasyon. So anong dapat gawin? Sundin natin ang intensyon at espiritu ng arbitral ruling, no? Na kung saan ay tinutulak tayo na bumalik sa negosasyon, bumalik sa dialogo upang tignan kung ano yung pwedeng gawin para ma-exploit mutually, bilaterally, or multilaterally yung resources ng South China Sea para mapakinabangan na, no? Kaya nga yung ating mga maliliit na mga isda, ramdam natin yung hinaing, no? Hindi naman tayo kailangan makipaggera para mangisda eh. Ang ibig bang sabihin dahil merong arbitral ruling ng 2016 at na-invalidate ang 9-dash line, tayo nang may-ari ng South China Sea. Yun po na didinig nating panawagan, no? Mali po yun. Yun po ay isang fake nationalism at wala po yung batayan sa arbitral ruling. Mantakin mo 6 ang competing claimants yan. Tapos sasabihin mo na, yung 9-dash line na invalidate, kami nang may-ari ang Pilipinas. Di para mo rin niyakap yung konsepto at abstraction ng 9-dash line ng China.